lata ng biskwit kasi syempre doon talaga mako-cover, di ba, pagka pupunta ka sa Patay. Nagpamassage lang si Ateng, hindi nagpatira. Isang sementeryo sa La Union ang mistulang pinagbembangan at pinagtapunan ng mga sarit-saring bahagi ng mga namatay. Bakit nga ba mistulang basurahan ang kanilang kinauwian? At ito yung ibang mga inilibing dito. Comment below, ano yung favorite mong inumin pagka pumupunta ka ng sementeryo pag nakakakita ka ng ganyan? So ito mga master, pasok na tayo. Malayo pa man ang Undas. Hello po. Tinututukan niyo yung mga video natin sa sementeryo. Ngayon naligaw ako dito sa La Union, mag-isa lang. Namiss ko kasi mag-vlog ng mag-isa yung wala akong camera, wala akong ano. So nakikita niyo may malalaking mga puno dito. Tapos mapapansin niyo sa pinaka-entrada ng sementeryo, napakaluma na. At ito nga daw ay sobrang luma, napakatagal, panahon pa ng mga Kastila. Dito po sa Agoo, La Union. So ito, naka-open naman yung gate at may mga dalawang entrance eh. So gusto kong magpunta rito ng gabi, magsasama ako siguro dahil for safety lang din. Pero ngayon, ikutin natin mag-isa ngayong araw. At dito, may entrance dito ng dalawang malaking puno na napakalaki talaga, sobra. Mga master. At tingnan nyo oh. So located ito sa La Union, dito po sa bayan ng Agoo. Oo. Shoutout po sa mga minamahal natin mga subscriber, taga-suporta dito po sa Agoo, La Union. First time ko po mag-vlog ng sementeryo dito sa La Union. Pero yung Aringan o Aringan ba yon? Aringan. Napaka-mystical o, tignan nyo. Yung Aringan o Iringan Cemetery. Aringan, napuntahan ko na po, tabing kalsada lang yun, pero hindi ko yata masyadong na-elaborate yung vlog. So ngayon, hanap history, hanap lugar ng gagalaan at ano man yung mga makita natin dito, sabay-sabay natin matutuklasan, tutok lang sa dulo ng video. This is Master Gala. Let's go! Tao lang yun. Master Gala o Master Gala, ano yung fascination mo? Hi Towergods! My name is RJ from Bulacan at naniniwala po sa mga kasabihan na ang mga sementeryo ay hindi dapat katakutan kundi dapat pahalagahan. Oo naman. Tama nga naman yun. Pero, Oo. Hindi po, meron po kasi akong na-vlog that time na yung mga pinagbabaril po na kotse. ano na? May nagpakita. O napanigripan. Oo. Sa awa ng Diyos po, wala naman po akong nangyaring ganun. Pero yung minsan may time na parang binangungot ako. Ayan. Oo. Pero yun po kasi, yung binangungot po ako is tatapos ko lang Bali ano po, sa ngayon po, nag-focus na po ako sa YouTube. Sa YouTube. Yes po. Ba't nandito ka? Ano ba? Nag-TikTok din ako. May TikTok May din. TikTok po ako. Ang TikTok ko po ngayon is nasa 1.2 million views. Follow. Sa Parang pares ni Master Gala. Gala. Ano bang content ang hinanda natin makita? Yung sa YouTube? O, Na nakalibing dun sa ano. Late ko na po yun na idagdag sa content ko kasi dati talagang more on gala talaga sa mga sementeryo. bakit yun ang pinili mong gawing Po content? yung from 4K, nag 4K followers na po ako. Kinabukasan instant 55K sa TikTok. Wow. Bilis. Oo. Tapos 3 million views po yung kaya nagkaroon ako ng idea. Sabi ko gusto pala ako nila yung mga yung mga sementeryo kasi doon ko po pinost eh. Wala bang... Tapos may tumatawa. Yun. Oh? Parang kasing layo po ni ni Ma'am Ming. Parang ganyan lang po yung layo. Naging baby yun. Baby yun. Yun O po. tapos, Nakita ko pero siya sa panaginip mo lang ito nangyari lahat? Ay hindi, ito na po yung totoo na first time kong makakita doon sa Clark Abandoned Hospital. Kasi sa tagal ko na pong 1 year na din po ako nagbablog sa mga sementeryo. So, nag-vlog ka doon sa ospital, may nakita ka na white baby. Tapos pag uwi mo, doon ka binangungot. Tama ba? Nung time na ini-edit ko yung video. Pero Tapos- hindi siya nakita sa camera. Hindi po siya nakikita sa camera. Dalawa po kami nakakita nung kasama kong katutubo na nagpaano ako. May Aita po kasi doon na babae. Sabi ko, bata ba yun? Sabi niya, tinanong ko siya kung nakikita niya. Ano ako mga chick? Ano po yun? Nakatayo? Ano po yun? Kita nyo? Ano yan? Nandiyan yung bata. Pero bata. Bata, kamaster. Hindi kita ng camera pero nakikita ko siya. Oh. Sa pagkakataong ito ay dalawa lang kami ni Nanay Purita pero humingi
na bumulong at sumabay pa. Pakinggan niyo ulit. Bata pa. Pero kung bata, Bata pa yan? nilibing. Nilibing na bata? Bibig. Hindi rumirehistro. Hindi po siya rumirehistro. O pare, mag-iingat kayo sa mga gawain ninyo, ha? Oo. Nako, thank you very much, RJ. Thank you kay RJ. Oo, yung kakaibang napapala mo pag pumupunta ka ng sementeryo. Number 1, relaxing. Number 2, exercise. Kasi... Sorry. Kasi most of our vlog is unexpected nga. So, kung tatanungin nyo kung ano yung fascination or yung bagay na nakakapagpasaya sa akin, yung kung bakit ko ba ginagawa, minsan hindi mo naman kailangan i-explain din yun kung ano yung nagpapasaya sa'yo, di ba? Parang, you're just doing it. Hindi ka na nag-iisip. Kahit nga yung gastos, medyo lugi na tayo mga master. Continue pa rin. Vlog pa rin ng vlog. Kasi ako hindi naman ako pera-pera lang sa content. Alam naman ng mga matagal nating subscriber yan. Kasi kung pera-pera lang, pwede nga ako ditong magpapunta ng mga white lady. O yung inaarkila, di ba? Dati ko pa ginawang kagaguhan yung content ko, kalokohan. Pero since maraming mga sumusuporta sa atin, naniniwala, mas lalong lumalakas din yung tiwala ko sa sarili ko. Kaya ko po nagagawa ang pagbablog sa mga sementeryo. Napapansin ko naman itong isang ito, napakalungkot ng kanyang kinalalagyan. O parang merong emosyon. Parang hindi magiging malungkot at emotional siya. Ikaw ba naman parang kapitan ka ng yan suso. Master Gala, sino yung pangarap mong vlogger na makakolab? Wala po akong pinapangarap, pero yung mga opportunity na dumarating sa atin, kahit minsan hindi naman natin pinapangarap, marami tayong mga nakakakolab na pasok sa content na kagaya ko. Yun, ako hindi naman ako nangangarap na magkaroon ng ka-collaboration talaga na sikat. Pero maraming opportunity, maraming pintuan, maluwag ang pintuan ni Master Gala, pero hindi ako maluwag. Maluwag po ang pintuan ko sa inyo sa collaborations. Kaya ako I'm willing to help you, help me to, help each other to achieve our goals. Oo. Yung goals na yan, yan yung isa sa nagpapatibay sa akin pag naalala ko yung mga dating pinagdaanan ko sa sementeryo. Pinaka-worst, nagbablog ako ng puntod ng sikat na muntik na akong makarit. Kapal lang mukha nito? Yan, no? Nakablog ako ngayon. Nasaan yung karet mo? Ayun ito yung ebidensya, may dugo-dugo pa Hindi kita kasalubang, nagtitingin ako ng ilaw ng bike. Ang kapal ng mukha mo. Wala po akong pakialam niya kahit matetano na siya kayo. Buwisit siya. Yan, ginagamot yung kanyang kamay. At muntik na akong saksakin, mapatayin. Grabe to. Pinagbabasag na. Pinag-aabandon pinagwawasak. Maybe ililipat ito. Ito yung mga damit ng yumao. While editing ay napansin ko yung parang bilog na sumulpot sa may bandang kanan ng pader na ito sa abandonadong musileyong ito. Hindi natin masasabi kung ito ay talagang kakaiba, pero napansin ko na lang ito during editing na talaga at wala akong idea o napansin ito sa personal. Ito ay puting bilog na maihahalin tulad ko sa isang orbs o sinasabi niyang spirit energy o spirit ball. Actually, hindi naman talaga ako ang totoong nakakabilib dito, guys. Alam niyo kung bakit? Hindi po talaga si Master Gala ang totoong nakakabilib sa mga pinupuntahan niya lakas ng loob. Kayo, kasi hanggang ngayon nandyan kayo kahit paulit-ulit yung content natin sa sementeryo. Alam mo, yung kahit na nagsasawa na yung iba dyan, gusto ng bagong content, hindi pa rin natin pwedeng alisin kasi ito kumbaga additional. Kung sakali additional content ang ating gagawin. So ito, meron ako napansin dito isang mga arkitektura na ginawa. Hindi ko alam kung sinong gumawa nito. Nagulat ako. Grabe. Bakit inilagay sa garbage bag? Tingnan nyo Ayan Kahit ako nagulat Pwede naman din talaga. Pero bihira yung ganyan na inilalagay po sa mga mga buto ng tao. Ilalagay sa ganyan.
Bakit pinagtatambak tong mga to dito? Tapos dyan parang may anghel dyan, no? Tapos ito na yung mga mismong mga buto. Jennifer. Parang ito yung pinaka OMG. May hangin lang ba? Tingnan natin na parang gumagalaw. No? O mali lang tingin ko. O talagang gagalaw lang din yan. Ano namang hangin? So far, iyan. May naabutan tayo dito guys ng mga puntod o mga buto ng yumao na pinaglalagay po sa garbage bag. Nakalabas pa po yung iba. Bakit hindi nyo naman po nilagay sa sako na lang? Mas okay pa. O sa lata. Yung lata ng biskwit. So abangan nyo, meron tayong mga upcoming show sa GMA if ever. Sementeryo, nilamon ng dagat. Kalansay ng mga tao, totoo ngang nagkalat. Isang sementeryo, nilamon ng dagat. Kalansay ng mga tao, totoo ngang nagkalat. Ang vlogger na si RJ Joaquin na mas kilala sa tawag na Master Gala mula sa Davao City. Sinadyang barangay Astorga sa bayan ng Santa Cruz. Makalipas sa mahigit kalahating oras, narating ni RJ at ng kasama nitong bangkero ang sementeryo. Sa patuloy na pag-iikot ni RJ sa sementeryo, kinilabutan ito sa kanyang natuklasan sa ilalim ng isang puno. Nakatambak na lang ang mga bungo at kalansay. Kung ano po yung nandito, binibigyan ko po ng respeto at pagsisimpat siya. Vlogger na si RJ may encounter din pala sa Sigbin. Iba naman, nagdududa. Pero ang isang vlogger sa Davao del Sur, may first-hand experience daw sa kinatatakutang nilikha. Isang nilalang na kung tawagin ay Sigbin, ang kinatatakutan partikular sa Kabisayaan. Kinatatakutan ang Sigbin dahil umaatake raw ito at naninipsip ng dugo ng tao. Inabutan ng dilim sa abandonadong sementeryo ang vlogger na si RJ Joaquin. Pero nang pauwi na kasama ang dalawang local guide, may na-encounter ang grupo na nagpatayo sa kanilang balahibo. Bago lang, parang ang laking paa. Naniniwala sina RJ na bakas ng kinatatakutang Sigbin ang kanilang nakita. Ayun o, dalawang paa, parang mahaba yung paa niya. Natakot, na-amaze. Yung amaze na may halong takot, yun po yung aming naramdaman. Kung ano lang po yung na-videohan, yun lang po yung aking palaging isinishare sa akin pong mga taga-suporta. Ang kwento ng mga Sigbin ay magsisilbing paalala na ang kalikasan ay may mga tagapagpantay. Meron tayong mga bagong pasabog. What's up guys? Unboxing tayo mga kaaha. Pero huwag magugulat kung ang inyong bubuksan. Mga kabaong. Inay. Ay! Sa dinami-dami ng aspiring vloggers dyan, ang hirap talagang umisip ng content na angat sa iba, no? Isa sa mga kadalasang content, ang unboxing o yung pag-video ng mga package o kung anumang bagay na nakasilid pa. Pero kakaibang unboxing ang trip ng isa nating squad. Angat na angat talaga. Pati nga raw balahibo nyo aangat sa... Kaba? Buhay na buhay pa rin dito ang katatakutan. Kasama ang mga patay. What's up guys? Welcome back to my YouTube channel. Dahil sa content ng vlogger na si RJ Joaquin o Master Gala, ang usong-uso ngayong unboxing, ginagawa na rin niyang maging sa mga kabaong. Unang-una ko pong content ay yung nakita ko yung mga kabaong. Abandon na po siya at iniwan na po ng may-ari. Ngayon, chinek ko siya kung parang may buto pa. Hindi ko naman akalain na aabot ng 3 million views sa isang araw lang. Pero hindi lang daw for the views ang pagpili niya ng ganitong content, ha? Dahil si Master Gala, laking sementeryo raw talaga. Ang bahay raw kasi nila sa Bulacan, nasa likod lang ng libingan. So, ready na ba kayo guys? Wala akong nadalang gloves eh. Gusto kong i-unbox kung may laman pa to. Hindi po tayo basta-basta nagbubukas ng gano'n nang hindi po siya abandoned or iniwan lang sa isang lugar. Ilan nga raw sa mga hindi malilimutang gala ni Master G, ang sementeryong ito sa Visayas. So ito mga master, ito yung mga kandilang itim dito, altar dito. Sumpang letter ito. Inano sa kanya ni Satanas. Ligtas at legal nga bang mag-unbox o magbukas ng kabaong ng ibang tao? Madalas po talaga nakatambak na lang sa isang sulok. Abangan mamaya. Bukod sa pagbubukas ng mga abandonadong kabaong, iba't ibang kababalaghan din daw ang nare-record niya sa camera. Mga ako'y nagsasalita ay napansin yung nakatingin ako sa bandang dulo. Pinakabahan ako guys. Sampo. Anong naman? Iba't ibang kababalaghan din daw ang nare-record niya sa camera.
din at wala naman may-ari nung casket na yun, parang it can be considered as a garbage. Wala naman ako nakikitang problema dun sa ginagawa niya. Sa mga kamangha-manghang content, Mas napakalalim oh. Ay, lalim. hindi tayo naubusan. Pero iba yung pag-iingat lang dahil baka ang susunod yung mabuksan, may sorpresa palang hatid sa inyong bahay at kaligtasan. Aha! Master Gala, bakit lata ng biskwit? Lata ng biskwit kasi syempre doon talaga mako-cover. Di ba pag pupunta ka sa patay or sa ano yung iba nagbibigay ng donation doon sa mga namatay. Lata ng biskwit, di ba pag nakaburol. Pwede yung mga hindi na ginagamit yun sa bahay nyo kasi dati tanda ko, wait lang. Pagka ganun, doon kami nag-iipon ng bigas dati. So ngayon, pwede nyo naman gamitin na sa ibang bagay katulad nitong mga buto ng tao na inilagay sa mga garbage bag. Ipinaglalagay dito. Bukod sa halo-halo at sama-sama na, iniisip ko kung paano na mababalikan o hahanapin ito ng kanilang mga kamag-anak. Sa palagay ko ay kabilang ang mga ito sa mga natapos ang mga kontrata o lumagpas na sa takdang taon ng kanilang pagkakahimlay. Kaya kailangan na silang alisin o ilipat na sa kanilang bagong mga libingan. Ngunit ang mga ito ay pinagsama na lamang sa iisang lugar kahit ito ay halo-halo na. Parang Kastila, 1930 na naman. May mga inilibing din. May anghel dyan, no? Tapos, ito na yung mga mismong mga buto. Tapos mga pinagsusulatan dyan, no, sa gilid. Yun, no, kahit ikutin natin sa likod talaga may mga pangalan. Ang tunay talaga nakakabilib dito talaga, uulitin ko nga. Hindi yung lakas ng loob ko, guys. Yung kundi yung supportan ninyo. At saka, ang nakakabilib din dito, kahit hindi po undas, or kahit malayo araw ng patay, o puro mga cemetery yung kino-content natin, lagi ka nandiyan na nakasupport at nanonood kay Master Gala. Walang sugar coating, walang utuan dito sa channel, bawal ang plastic. Oo. Sinisilid yun sa sako minsan, tsaka minsan inilalagay sa lugar kung saan sila bagay magkakasama. Sinisegregate yung mga plastic. Isa sa mga dagdag at mga bago na ilalagay natin sa ating ginagawa, yung may mga photocopy na or photocopy. May mga larawan na akong ginagawang pictures na isinasama ko din sa screen. Yung mga shots ko na mismong ako ang kumuha, ako ang nagpitik sa mga larawan na pinupuntahan ko ng mga cemetery kung saan yung video napapanood nyo ngayon. Yan yung mga kuha ko na para po ma-enhance din yung aking capability sa paggawa ng content at pag-photography. Kasi talagang dream ko talaga maging photographer. Naging slash vlogger eh. Pero hindi pa ako totaling photographer at masasabi kong napaka-amazing ng isang sementeryong ito dito po sa La Union. May isang puntod naman dito na parang gawa sa marble. Na ay, Chinese siya. Ang isang piraso nito, 2.5 na, hindi lang. Siguro, no? Mahal. Buti pa yung puntod, mahal. Ikaw, mahal ka din. Mahal ka naman din. Marami nagmamahal sa'yo, kaya isa na ako doon. Kaya huwag kang malulungkot. Dahil kahit yung mga nandito, mahal ka. Ito isang pamilya sila. Ingat lang tayo kasi marami din daw ditong mga ahas. Siyempre, sementeryo. Nag-trending ang bembangan natin ng mga nakaraan. At ngayon, meron tayo naabutan ditong possible. Mga dali-dali pa. Na pinagbembangan kasi dito nagkalat yung kanilang mga ebidensya. Siyempre, hindi naman may iwasan. May barya pa nung nagbembangan. Yan. Diba? Hindi naman talaga may iwasan na yung magbembangan sa cemetery. Ginagawa itong part ng kanilang makamundong gawain. So, yun, yung mga pinagpunasan, pinababa yung mga ibang mausoleo. Kaya much better talaga lagay. Taray, may takip pa ng baby oil. Na all. Sana all. Anong ginawa sa baby oil? Bakit may langis? Nagmassage. Nagpamassage lang naman. Kayo naman, guys. Nagpamassage lang si Ateng para hindi nagpatira. Yun, ingatin tayo sa ahas kasi maraming mga Philippine cobra dito po sa sementeryo. Yan, syempre, ito yung pinaka-sementeryo. May mga inipong basura dyan. Ano yung favorite mong inumin pagka pumupunta ka ng sementeryo? Pag nakakakita ka ng ganyan. Meron tayong nakita rito mga ng sesto o ng mga inumin. Bigla ko lang naalala mga master. Kasi ako dati pagka talaga pumupunta nakikipagliping. Hindi naman talaga yung minsan. Syempre, bata ka pa nun. Nakikipaglibing ka dahil may patay. Nakikipaglibing kami dati. Dahil hinihintay namin yung mga sesto na yan. Yung mga
mga inumin na yan. Dahil may libreng parang pinamimigay. Pero bata ka pa nun, di ba? Kakahiya naman, tanda-tanda mo na ganyan pang gagawin mo. Ito! Meron naman ditong idinikit na larawan ng isang babae. Si Maria Concepcion. Oo. Pinanganak noong 1966, pumano noong 2021. Hindi na klaro or makita pa yung kanyang pagkakakilanlan. Nagkalat na rin dito yung mga pinagbasagan, mga ataol dito. Dito naman sa parking ito wala na. Pero may mga nainilibing pa rin at inabandon na lang ilan. So wala tayo talagang naging idea. Nakita nyo naman guys kung paano yung ating atake sa content na yan. Na hindi natin sinasadyang makita. Ang pinagkaiba lang sa mga lagay ng basura sila inilagay. Mga buto ng tao na iniligay lang po sa basurahan. Kaya naman, katulad nito, nakita ko na lang dito, oh. Inilagay siya sa mga trash bags. Possible ito, wala na itong buto. Baka ito yung mga gamit ng yumao. Bakit kasi trash bags, guys? Dalian natin. So dito, musileo na ano. Ay, ang dilim. Oh my gosh. Walang nakadilim. Walang nakadilim. Walang nakalibing. Dito sa harap ko, may kabilaan siya magkaharap yung mga patay dito. Yung mga Masal ka na ba't ba lagi mga patay mga... Eh syempre ano bang buhay? Patay nga yan eh. Ba sabihin ko magkaharap yung mga buhay? Kayo talaga. Kasi tignan nyo, ito lang yung kalsada. Yan highway. Ito yung libingan. Hindi, mahirap naman dumaan. Kasi delikado So ito yung sementeryo. Ito yung kabilang sementeryo niya. May bundok dyan. Yan, dinagdag lang natin. Hindi na tayo makakapasok doon guys eh. Wala na tayong mapapala dyan. So far, dinagdag ko lang naman to guys. Wala naman ako masyadong alam sa story ng sementeryong ito. Hala. Nagulat naman ako dun Ayan Master Gala, lagi ka ba nagpapagtag pag pupunta ka sa mga sementeryo? Depende naman po. Ay, oo nga. Liblib. Ito ako ahas kasing kinakatakutan ko. Pero syempre ngayon gabi naman na. Paggabi na. Hindi na tayo guys. Wala namang something kakaiba. Or creepy. May makita pa tayong ibang cemetery, daanan lang natin dito po sa La Union guys. This is Tubao Cemetery. Ito naman guys, parang nag-crack yung kanyang leads. Thank you so much for watching. I hope you enjoy. Kung nag-enjoy ka, paki-like, share, subscribe. At huwag mo kakalimutan na pumunta sa mga lumang video natin para mapanood mo yung mga dati kong ginagawa. Hindi na ako masyadong nag-explain sa iba na ang kahalagahan ng buhay ay kahit ito yung mahalaga, temporary lang talaga tayo dito sa mundo. Hindi naman nasisukat sa base ng yaman ng tao, kung ano man ang dinadanas niya, umaangat siya. Doon mababase sa ugali at ipapakita lang po ng ugali mo ang tunay mong ugali. Lalo na kapag ikaw ay nasa panahon na nangangailangan ka at panahon na nagpapahiram ka. Diyan ipapakita at masusubok ang isang tao sa mga bagay na kung anong meron sila sa ngayon. Thank you so much. This is Master Gala. God bless and love.